Hello, hello! Magandang buhay! Welcome to Starling Channel. So, ang video natin ngayon guys ay, kung tutusin, wala naman tong kwenta para sa inyo. Kasi hindi naman ito about sa sari-sari store. At ayan nga, naka-timelapse na naman. At itong video ito, ang purpose ko dito ay gusto ko lang ma-keep yung mga ganitong klaseng memories kasama yung aking pamilya. At ngayong araw na ito, sa video ito ay piyesta. Pinagdiriwang namin yung piyesta ng San Ildefonso di Toledo. January 23 pa to guys, late ko lang siyang mai-upload. At ayan nga, dahil nga piyesta, hindi kami nag-invite ng mamimista kasi kulang pa kami sa budget. Pero ang in-invite ko lang ay yung aking tita, yung pamilya niya. Sabi ko sa kanya, punta sila para mag-karaoke kami at syempre banding ulit. At sila rin yung bisita ko nung New Year. So ayan, masaya. Video okay, tapos kwentuhan, tapos konting kainan. Ganun lang. Sila kasi yung kamag-anak ko na malapit dito sa amin. At alam nyo ba, muntik nang hindi ako makapagluto ng aming pagkain. Kasi nga, naku, sinama na naman tayo ng pakiramdam. Inatake na naman tayo ng aking sakit. Kaya salamat sa Diyos dahil binigyan niya ako ng lakas para magawa lahat na ito. At salamat din dahil nasatisfied, nasarapan at napusog yung aking mga bisita. At hindi lang sila yung bisita, bisita pala namin dito. May dumating din ditong ibang mga friends na mga anak namin. Dito nga pala sa Tanay, 2 araw, 3 araw kasama yung bisperas ang pagdiriwang dito. Ang bisperas dito ay January 22, tapos sa 23, yun nga, ang San Ildefonso de Toledo. At pagdating naman ng 24, ang pinagdiriwang naman ay yung para sa Mahal na Berheng Guadalupe. Kaya medyo mahaba-haba ang okasyon dito sa amin. At alam nyo ba, dinarayo talaga tong lugar na to. Ang Tanay, dinarayo ng mga musiko kasi nagkakaroon dito ng competition ng mga musiko. Tapos, ano pa ba, mga artista kasi meron ding parade na nangyayari. Masaya dito, kaya lang, syempre, hindi na ako tulad ng dati na mahilig lumabas, gumala. Ngayon, gustuhin ko man pero yung katawan ko na yung umaayaw. Kaya mas ginugusto ko dito na lang sa loob ng bahay. Kasi nga pag ako napunta sa maraming tao, nahihilo na ako. Hindi ko talaga kaya yung dami ng tao sa labas. At syempre kasama na rin siguro yun dahil nagkakaedad na rin ako. Mas pinipili ko talaga yung medyo tahimik. Lumalayo tayo sa maiingay, sa medyo magugulo. Kaya alam nyo, yung mga ganitong senaryo, masaya-masaya na ako niya na kahit pa paano, yung meron akong kamag-anak na nai-invite, nagkakaroon kami ng bonding, masayang usapan lang, ganun lang, tapos video okay. Pagdating naman sa side ni Mister, syempre, lihitimong taga-Tanay sila, so ibig sabihin, busy din sila sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga bisita, at bongga sila maghanda, syempre, iba yung level na ngayon. Sa totoo lang, pinakuhan nila kami ng dessert dun sa isa naming ate para mabahigian kami. Kasi nga, hindi ko naman kaya magluto na ng napakadami. So, binigyan nila kami ng leche flan, embutido, at saka meron pang isa, hindi ko alam kung pangalan, mixed vegetable, ganon. Tama, mixed vegetable salad. At syempre, sobrang na-appreciate namin yon. Lalo ako, syempre, sa side ko, sobrang na-appreciate ko yung ganong pagtrato sa amin ng kanyang mga ate. Nag-leave nga din pala ngayon si Mister. Itong araw ng piyesta, nag-leave nga pala sa work niya para matulungan niya ako sa pag-entertain sa bisita. At nagbalot rin pala ako dito ng mga pagkain para sa kanya mga ka-work. Hindi na nakapunta dito sa bahay kasi nga sobrang busy din, may inaayos silang bus na kailangan matapos kaagad. Kaya yun, diniliberan na lang ni Mr. ng pagkain. Ito rin yung pagkakataon na nailalapit ko yung aking mga anak sa aking mga kamag-anak. Kasi ito rin yung pagkakataon na para makilala nila
kung sino yung kanilang mga tiyahin, kung sino yung mga pinsan nila. Kasi alam nyo, karaniwan pala sa pamilya ngayon dahil nga ang mga bata ngayon ay bihira na lumabas ng bahay, bihira na makipaglaro, bihira na pumunta sa mga kamag-anak dahil nga mas focus sa mga anak ko sa nakikita ko sa mga anak ko, mas focus sila sa pag-aaral. At kung hindi man sila nag-aaral, focus sila sa gadget. Sa totoo lang, pagka niyayaya ko sila sa labas, mas gusto pa nila sa loob ng bahay. Ako pa yung kukwestiyonin, tatanungin pa ako, anong gagawin doon, bakit pupunta doon. So, hindi na tulad nung dati na maliit pa sila na pagka niyaya ko sila na lumabas ng bahay, may pupuntahan, excited sila lagi na hindi na nagtatanong pa. Pero ngayon, dahil nga mga binata na, mga teenager na, medyo nag-iiba na yung kanilang mga gustong gawin. Kaya ito yung pagkakataon naman na para makilala nila yung mga kamag-anak ko. Kukunti na nga lang kamag-anak ko dito hindi pa nila kilala. Mas maganda kasi kung lumaki sila na marami silang kilalang kamag-anak. Kaya gano'n, nilalapit ko sila sa mga kamag-anak ko na malapit lang naman dito sa amin na kaya kong papuntahin or kaya naming puntahan. Ginagawa ko to dahil sa kagustuhan ko na rin na lumaki yung mundong ginagalawan nila. Unlike sa mga nangyari sa akin, ako'y bata pa na ang kilala ko lang halos ay ang aming pamilya. Mahirap din kasi yung malayo ang iyong puso, yung damdamin mo sa ibang mga kamag-anak. Mas masarap talaga sa pakiramdam pagka halos lahat sila kakilala mo, lahat sila ay kaklose mo. Kasi mahirap naman kung kailan may kailangan lang sa kalalapit. Diba? Parang medyo nakakailang naman yun. So maganda kung habang bata pa ay may nabubuo na talaga kayong may nabubuo ng bonding. Kaya kung dumating man yung panahon na maging adult sila at kailangan nilang isa't isa, hindi sila mag-aatubili, hindi sila magkakaroon ng pag-aalinlangan na lumapit. Sa side ni Mr., wala naman ako masabi kasi walang masamang tinapay sa kanila Magaling sila makisama, grabe. Kaya si Mr. ganun din at nawa mataglay din ang mga anak ko yung ganong ugali na magaling makisama kahit kanino, bata man, mas matanda man sa kanila, mas bata man sa kanila, 'di ba? Mas maganda pagka lahat ay kaya nating pakisamahan. Unlike sa pamilya namin kasi medyo sensitive kasi yung family ko, kaya medyo feeling ko lang sa sarili ko, medyo maliit talaga yung naging mundong ginalawan ko. At dahil nga nakikita ko yung diferensya sa side ko at saka sa side ni Mr. At syempre, mas maganda yung marami kang kakilala. Mas maganda yung marami kang kaibigan, marami kang kakwentuhan. Mas masarap pag ganun. Kaya lagi ko pinagdadasal na yung mga anak namin ay maging ganun din. Yung wala silang pinipiling pakisamahan. Napaka-importante ng malapit ang puso natin sa ating mga kamag-anak. Kasi alam nyo ba, pag may dumating na problema, may problema man o wala, pero meron tayong nasasandalan, meron tayong nalalapitan, di ba? Yung tipong hindi ka magdadalawang isip na humingi ng tulong or mag-open pagka may problema, humingi ng advice. Ang saya talaga dito, simpleng kainan, kwentuhan, kantahan, yun lang talagang masaya na kami. At wala na akong maikwento. Ayan, wala na akong maikwento. Ayan, maraming salamat sa mga nanonood hanggang ngayon sa aking channel. Ewan ko kung may manonood nito na hindi sari-sari store yung content. Pero thank you pa rin kung merong maliligaw ha. Maraming salamat sa inyo guys. Sinishare ko lang yung mga moments namin ganito at talagang tinetreasure ko lang yung ganitong mga moments na nakakasama ko yung pamilya namin na masaya lang, na walang iniisip na problema. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel, meron tayong mga tips, ideas about sa pagsasari-sari store. Ayan. At yun nga, kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang mag-subscribe. Paki-like mo na rin ang video ito. Sama mo na rin yung bell all
para ma-notify ka sa mga susunod ko pa mga videos. Ayan. Thank you for watching. God bless us all, and always remember, commit your work to the Lord and He will crown your effort with success. Thank you. Keep safe everyone. Bye.